malayo ako. Sorry sa nasabi ko. Alam ko may napanood ka na, may narinig ka na. Napanood ko na ngayon. Sorry talaga doon. Kasi actually, hindi mo sa akin maiiwasan mag-isip. Dahil naging kayo ni Bong. Oo, alam ko yun. Actually, nung una pa lang, sinabi ko na kay Bong, iwasan mo si Maylene kasi nagsiselos ako dyan. Sa lahat sa kanila, si Maylene ang iwasan mo. Pinagalitan ko naman si Bong. Narinig mo naman yun sa vlog. Pero, hingi ako ng sorry. Sorry talaga. Sorry sa nasabi ko. Hello, Ate Clarissa. Yes, Ate Clarissa. Ayan o. Ayan na, Ate Clarissa. Magandang hapon sa'yo. Yes, magandang hapon po. Oo, ayan na. Sa mga ka-business namin, ayan na, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po? Ayun na, awa ng Diyos, medyo nakausad na tayo dun sa ating problema. At ito nga po, ito kasi ay ni-request ni Ate Clarissa na kung maaari ay makausap niya through video call si Ate Maylene. So ayun po, inaantay na lang po natin mga ka-business at mamaya-maya ng konti ay nandito na yon. At na-message naman na po at papunta na raw. Okay? So yun na, Ate Clarissa, kumusta ka na? Ayos naman po. Kumusta na ang puso ni Ate Claring? Sa kabila ng mga nangyari. Okay naman po kasi at least actually wala naman po talagang big deal kasi nag-sorry naman si Bong sa akin yung Sabado pa lang. Nagkaroon lang siya ng big issue. Yun nga, nung tinatanggihan niya na akong kausapin. Yes. Kaya parang naging big issue na sa akin. Yes. At yung bagay naman na yun ay naiintindihan namin. Siyempre, lalo na si ate mo, babae din yan. Ikaw ba naman ang... Ayaw kausapin ng boyfriend mo, di ba? Ano kayo papasok sa isip mo dun, no? At yun nga po pala mga ka-business naming minamahal, ayun na, marami pa rin kasi dun sa comment section kaming nababasa na medyo nalihis ng konti, ano po, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ayun na, mga ka-business naming minamahal, kaya po naitakil sa vlog yung ganitong patungkol sa kay Ate Clarissa at saka kay Kuya Bong na yung naisama nga po yung pangalan ni Ate Maylene dahil sa hindi kasi namin alam ni Mrs. Ka-Business po na si Kuya Bong pala ay nagpunta ng araw ng Sabado doon sa nanay ni Ate Clarissa at doon nga po ay nakapag-video call sila ni Ate Clarissa at si Kuya Bong po kasi ang nagsabi kay Ate Clarissa patungkol doon sa yung mga bagay-bagay na naging questionable, no? Kagaya ng hawak ng kamay o holding hands at yung pagyakap, no? At kanina nga po, mga ka-business namin minamahal ay naibigay naman ni Ate Maylene yung kanyang side, naipaliwanag naman po niya yung kanyang side kung ano talaga yung mga pangyayari. At andito rin si Bong, kanina ano po, kaharap si Ate Maylene at pinademonstrate ko kung ano ba, paano ba hinawakan ni Bong yung mga kamay niya, holding hands nga ba o dito, no? Malinaw naman, no? Sabi ni Kuya Bong, dito ang hawak niya, nakita niya raw kasi yung mga sing-sing ni Ate Maylene at parang pinagmalaki niya kay Ate Maylene na ako ay may sing-sing din, bigay sa akin ng aking mahal. So ayun, yung tungkol naman dun sa pagyakap, maaring yung termino ni Kuya Bong ang nagkaroon ng pagkakamali. No po, kasi kaharap naman din si Kuya Bong kanina, kaharap ni Ate Maylene at pinakita natin, pinademonstrate natin kung paano ba yung ginawa ni Ate Maylene sa kanya. So naging malinaw naman po, no, Ate Clarissa at saka sa ating mga viewers na hindi yakap kasi ang yakap is, di ba, no? Akbay siya actually. Oh, ganito, tapik, no? Bong!
Congratulations at ayun, ikakasal ka na. Ganon, no? Ganyan. So, maaaring siguro, ang ano ni Bong is yakap. Ang tawag sa ganon, no? Pero, pinademonstrate natin kanina at sinabi rin naman ni Bong na ganon nga ang ginawa ni Mylene. So, eto, malapit-lapit na tayo mga ka-business na matapos na yan. Alam ko maraming nag-alala sa inyo, lalo na yung mga solid clubong dyan. At ganun din naman ang damdamin namin ng family ka-business na nakakapag-alala talaga. At salamat naman kay Ate Claring at medyo hinaba-habaan pa yung kanyang pangunawa at pasensya. At hindi rin naman din natin marapat sisihin ang sino man, si Ate Clarissa, o si Mylene, o si Kuya Bong, at lalo na itong 3M. Kasi po mga ka-business, hindi sa ipinagtatanggol ko yung aking mga M's. Ang nangyari po kasi noon mga ka-business, yung nakita nila na gano'n nga, hawak ni Bong yung mga dulo ng daliri na Ate Mylene, ay ipinaalam nila kay ate. No? Ipinaalam nila at bago nila ipaalam po yun ay nagpaalala na rin sila kay Bong na Bong, ayan, baka may makakita, no? Tama ako? So, palibhasa nga at wala naman talaga sa loob ni Kuya Bong yun, walang mali siya sa kanya, tinawanan lang sila ni Bong. Oo. Pero bagaman ganon, ay tama para sa akin yung ginawa ng 3M na ipinaalam kay ate para mapaalalahanan si Bong. Ano po? Hindi para pahiyain. Kasi kinausap ni Mrs. Ka-Business si Bong doon na sa loob ng van, no? Patungkol sa bagay na yon. At ayun nga, malinaw rin na ang isa sa naging dahilan kung bakit si Kuya Bong ay parang aligaga na ipaalam kay Ate Clarissa yung bagay na yon, dahil baka inisip niya na inisip niya talaga na si ate niya ang magsasabi kay Clarissa. 'Di ba? No? Kaya inunahan niya na. Samantalang siyempre wala naman din sa pagkatao ni Mrs. Ka-Business na gano'n na sabihin kay Clarissa yung ganoong bagay dahil ano naman po yun kaya naman naming i-handle yung mga ganong sitwasyon. Ang importante doon, pinaalalahanan si Bong. Ano po, pinaalalahanan. Mali yun. Oo, para sa susunod, hindi na maulit. Hindi niya nagagawin yung ganong bagay. Kasi, aminado naman po kami, no? Maging ako, mga ka-business namin minamahal. Marami pa talaga mga bagay-bagay na hindi niya pa lubos na intindihan, lalo na yung mga tinatawag na tamang gesture, no? Yung mga etiketa sa isang pagkakataon ay wala pa, no? Malayo pa tayo roon na para sa sabihin natin na lahat ay tama na yung magiging gawin niya at kilos, ano po mga ka-business namin minamahal. So yun anyway, paki-message ulit si Ate Mylene. Ito na yung cellphone ko. Nandiyan na ba yung cellphone mo? Sabi. Wala Wala sa cellphone. So, sabi mo pa. Asa ba yung cellphone ko? Ay, yung cellphone ko. Ito, kanino ka na itong wallet na to? Daming pirete. So yan, saglit lang po. Ate Mylene. Dini. Dili. Ito may message Diyan daw siya. Toy, pasuyo na Toy. Sa may tindahan na raw siya. Yan na Ate Clarissa, parating na si Mylene. Kasi kanina dapat po mga ka-business, tuloy-tuloy na yung vlog sana kanina para yung sa pag-uusap ni Ate Clarissa at saka ni Mylene. Kanya lang nagpaalam si Mylene na may gagawin nga raw po saglit at sikasuhin niya lang yung kanyang mga anak. Dito pala sa gate Nandiyan na? Pusok mo. Ate Mylene, halika. Noon sa mana.
Mainit pa rin ba ulo mo? Andito si Ate Clarissa, gusto ko makausap through video call. Ito, naka-vlog ito, no? Kasi mahalaga itong malaman ng ating mga viewers yung patungkol sa inyo. At paalala lang, ano, Ate Clarissa, dito ka na, Ate Maylin, po ka na. Ayun ano, bago tayo magsimula, paalala lang ito, Ate Clarissa, Ate Maylin, na sikapin natin maging mahinahon at iwasan natin yung ano, mga pananalitang hindi akma at saka yung tinatawag ba na baka mamaya mayroon tayong ma-violate, no, sa patakaran ni YouTube at makompromiso yung aking YouTube channel. Huwag naman, ano po. At anyway, ang gusto ko kasi mga ka-business, pagka ganito mga uri ng vlog ay ayaw ko lang may cut, no? Hindi kami nagka-cut. Kaya mapansin nyo po yung vlog natin kanina, tuloy-tuloy lang. Pag on ng camera, tuloy-tuloy na yan, no po. Ayaw ko po yung cut, pagka may ano cut, hindi po, ayaw ko ng ganun. Tuloy-tuloy lang po tayo. So yun na, Ate Clarissa, dito po si Ate Maylin. Nakikita mo na siya, no? Ate Maylin. Opo. Nandito kami para just in case man, sa bagay, hindi naman kayo makakapagsuntukan, hindi rin kayo pwedeng magsambunutan kasi si Ate Maylin ay Ate Maylin, si Ate Clarissa ay nasa telepono, no? Siguro, ito na rin ay magandang pagkakataon, no? Para, ngayon lang ba kayo nagkita, ano, ni Maylin? Ate Clarissa? Opo. Ngayon lang po. Grabe si Nay, Ate Bong. Maylin. Iba ka, Bong? Ay, si Bong pala. Andiyan ba? Ayaw po kong... Ayaw? Ayun lang. Ate Clarissa, ayaw daw pong humarap ni Bong. Okay lang po. Di bali, sige, total sa inyong dalawa naman ito. Kami ni Maylin eh. Kanina kinausap ko na rin kasi yun. Sabi niya, ayoko kuya. Bahala sila dyan. So, anyway, sige, pwede na po siguro kayong magsimula. Pwede ako magsimula, Ate Maylin. Sige, go. Alam kong marami kang narinig sa akin. Diba? Siguro naiintindihan mo naman ako na malayo ako. Sorry sa nasabi ko. Alam ko may napanood ka na, may narinig ka na. Napanood ko na ngayon. Sorry talaga doon. Kasi actually, hindi mo sa akin maiiwasan mag-isip. Dahil naging kayo ni Bong. Oo, alam ko yun. Actually, nung una pa lang, sinabi ko na kay Bong, iwasan mo si Maylin kasi nagsiselos ako dyan. Sa lahat sa kanila, si Maylin ang iwasan mo. Pinagalitan ko naman si Bong. Narinig mo naman yun sa vlog. Pero, hingi ako ng sorry. Sorry talaga. Sorry sa nasabi ko. Actually, nung nasabi ko yun, hindi nagtagal na isip ko, may kasalanan ka rin. Dapat di mo sinasabi yung mga bagay na yun. Humingi ka ng sorry. Kaya, nung gabi pa lang sinabi ko na, ate, pwede ko bang makausap si Maylin? Kasi alam ko sa sarili ko, hindi rin tama yung sinabi ko. Kaya sorry talaga, ate Maylin. Patawarin mo ako doon. Pero, yun nga, sana naiintindihan mo din ako kasi hindi ganun kadaling mag-isip nung malayo ka. Then, alam mo, ate Maylin, kung nandyan na ako sa Pilipinas at nalaman ko yung gabi na yon, actually, it's not a big deal. It's not a big deal. Kasi Saturday night pa lang, alam ko na. And hindi ko yun, sinabi ko lang kay Bong na, okay lang yun. Nagulat pa nga siya sa reaction ko. Sabi ko, okay lang yan, Bong. Kasi ang mahalaga, hindi ikaw ang yumakap. Yun lang sinabi ko. Pero at then, wala na akong pakialam dun. Okay na kami ng Saturday, Sunday, Monday. Okay kami. Kaya nagulat ako nung tumatawag ako nung Martes. Hindi niya na ako nakausap. Kaya doon ako na tumaas na yung ano ko na, bakit? Anong dahilan? Ba't di mo ka nakausap? So, pasensya na talaga, Ate Maylin, kung bakit naging issue tuloy yun. Kasi doon lumabas, nung hindi niya ako kinausap, pinatawag na sila 3M kasi nga sila yung nakakita, di ba? Kumbaga parang doon na yung lumabas. Pero actually, hindi talaga big deal sa akin eh. Kasi wala naman yun eh. Kumbaga,
Gagawin niyo ba yun? Yun yung tanong niya. Hindi, syempre, hindi. Oo, diba? So sa akin, alam ko kasi kung gaano kalambing si Bong. Alam ko. Kaya sa akin, wala yun. Pero na big deal lang kasi parang may mga nalaman pa ako na hindi nasabi ni Bong. Pero actually, Maylene, sorry talaga kung may mga, kung ginaganon ka ni Bong o naganon ka ni Bong. Sorry, pero ito lang masasabi ko sana intindihin mo ko bilang babae. Hindi Oo, dahil naiintindihan kita. boyfriend ako ni Bong. Oo, alam ko yun. Boyfriend ko. O, eto, bilang ikaw ako, babae tayo pa rin. Please lang, ito lang sabi ko sa'yo. Para hindi bumaba yung dignity mo sa mga tao na nakakita sa'yo. Pwede mong sabihin kay Bong, huwag ka magdalawang isip sabihin, bawal yan mo. Sabihin mo, huwag mo kong ganituhin. Hindi, ganito Gla, ha? Ganito Gla. Noong time na lumalapit pala, umpisa pa lang, nandun pala kami sa likod. Lumalapit si Bong. Sinasaway ko na, Bong, lumayo ako kasi marami nakakita sa amin. Pero siya yung lumalapit, ha? Hindi ako yung naglalandi sa kanya. Siya yung lumalapit. And the same time, lumipat kami ng lamisa. Noong time na malapit na kami doon kasi nanonood ako sa pag-game sila kuya. O lumapit ulit siya doon sa akin. As in, ito, correction na. Hindi totally holding hands yung yung nangyari sa amin. Hindi ko naman sinabi ng holding hands. Kasi, yun ang mga nababasa ko sa comment Sinabi section. So, hindi ako. Oo, sa comment section, sabi ko, bakit kaya pinagawa ko kila kuya? Ano to? Kuya, sabi ko, hindi po holding hands totally nangyari sa amin. Kamay ko nakapatong sa lamisa. Ginanya lang ni Bong, ang dami mo nga yan sing-sing. Tapos sabi niya, ako nga, sabi niya, may sing-sing na ako. Sabi, bigay sa akin ang mahal ko. Yun yung sinasabi ko sa ito, Maylene. Sa atin wala yun, di ba? Actually, both side wala yun eh. Pero sa nakikita ng tao, behind us, yung surrounding us, yun yung mag-judge sa atin. And that is happening right now. Na nag-judge tayo, na hindi naman natin, actually yun ang ginawa natin, di ba? Kaya nga. Hindi nila alam. Pero, yun yung sinasabi ko, kasi sabi mo kanina sa vlog, nagsasabi ka kasi na, bakit tinanong ka ni Kuya, bakit ka hindi umindi kay Bong? Sabi mo, sinabi mo na, pero si Bong, tsaka ayaw mo na paulit-ulitin kasi nga si Bong, ganun ang isip. Actually, no. It's not the reason. Ang reason, hanggat maaari sabihin, takutin mo siya. Huwag ka magkanya kasi pag nalaman ni Clarissa to, ihiwalayan ganun. Or pag nalaman to ng naninig, ay gumawa ka ng way na hindi talaga siya lumapit sa'yo. Kasi once na naramdaman niya, ay, hindi pala basta-basta si Ate Maylene. Lalayo na yan eh. Kasi tinanong ko siya, bakit ka ganyan kay Ate Maylene? Bakit ka ganyan? Ano sabi niya? Kaya tinanong ko, diba? Bakit pumampayag lang sa'yo si Ate Maylene na hawak-hawakan ka? Hindi man lang nagsasabi na, sabi niya, oo, tahimik lang. Sinaway ko yun siya, ilang beses ko yun sinaway, pinagsabihan ko siya. Hindi lang ako ang nagsalita sa kanya. Kahit yung doon sa paligid namin, doon sa kabilang table namin, pinagsabihan din siya. Hindi nagsik yun sa isip niya ng mga sinasabi sa kanya. Kung anong gusto niya, yung parang ginawa niya. Pero ako umiiwas talaga ako. Si Bong talaga may mali dito, di ba? Si Bong talaga. Ang problema lang, nagkaroon ng kasi sa issue. Kaya nga nagulat nga ako, bakit ako napasama sa issue na ganon. Nagulat nga ako, wala akong kalam-alam kahapon nung pinatawag ako. Hindi ko pa napapanood kasi yung vlog. Nagulat nga ako, pinatawag ako eh. Nung pumunta ko, bakit? Sabi ko, bakit ako pinatawag? Wala akong idea talaga. Kasi nga, na-judge na tayo ng mga tao. Dahil sa maraming nakakita, di ba? Tapos, si Bong pa mismo yung pumunta sa bahay para lang manghingi ng sorry. Hindi ko naman alam yan. Nanay ko hindi nagsalita tungkol dyan. Wala akong narinig. Tingnan mo, umabot na ng Lunes, Martes, Sabado, Lunes, Linggo, Lunes. Wala kang narinig sa akin. Kasi nga, wala sa akin yun. Pero parang nagiging big deal na lang ngayon. Kasi nga, parang ayun na, Ate Clarissa, maputol kita sandali excuse mo na may mahalagang punto lang akong sasabihin, parang paalala doon sa ating mga viewers. Na kaya po kasi nagkaganyan at naisama na sa vlog. Kasi nga po, yung time na gustong kausapin ni Ate Clarissa si Bong,
Hindi naman kasi ang usapan dapat dito yung patungkol dun sa paghawak ng kamay o yung sinasabi pagyakap eh. Nagalit kasi si Ate Clarissa dahil sa gusto niyang kausapin si Bong, ayaw siyang kausapin. So yung tagpong yun, napakahalaga nun, no? Na malaman o ma-vlog ko. Bakit nagkagalit yung klabong, di ba? Kasi pagka hindi ko yun ginawa, magkagalit yung mga fans ng klabong, wala silang ideya. At saka parang, ano yun, perfect yung kanilang relasyon, wala bang naging problema ka-business si Bong at saka si Clarissa. So, ang dahilan talaga is yung nagalit si Ate Clarissa kay Bong dahil ayaw siyang kausapin. At nabanggit na tuloy ni Ate Clarissa yung patungkol doon sa ikwinento ni Bong sa kanya na nangyari doon sa birthday ko. Kasi wala rin kaming idea eh, na yun nga, na si Bong pala ay binanggit o may sinabi kay Ate Clarissa patungkol doon sa nangyari sa birthday ko na kayong dalawang ni Bong. So, yun ang yun ang doon tumakbo yung istorya, no? Kaya, syempre, para sa kapakanan mo rin, kasi nabanggit na yung pangalan mo eh. Kaya nga po. So, syempre, ako, to be fair, ipatawag ka. Di ba? Yes. At nagkataon naman, na kanina, dumating siya, nag-vlog kami para doon sa sayaw na bagong pinractice. Itinuloy ko na, no? Diniretso ko na yung vlog. Kaya tuloy ang viewer natin, nagtataka, ano ba ito? Good vibes ba ito? O bakit? Kasi biglang dumating sa Ate Maylin eh. Sayawan lang yun eh. Ano po? Sabi ko, tuloy na natin to. Ito na yung nangyari tong araw na to eh. Diba? So yun sana naging malinaw po yan, mga ka-business namin minamahal. Ganun talaga, may mga bagay-bagay na bagaman gusto natin ay maging maayos lang ang lahat. Pero andun yung katotohanan na talagang hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Meron talagang mga nangyayari sa buhay natin na magugulat ka na lang, no? Di ba? At ang mahalaga ay magkaroon ka pa rin ng kontrol sa iyong sarili, di ba? So yun sige, mag-usap pa kayo. Kung meron ka pang hinanakit kay Clarissa, dahil nabanggit mo nga ron sa vlog na talagang ikay nasaktan dahil nga sa yung sumunod na vlog kasi, yun na yung galit na galit sa Ate Clarissa, di ba? Narinig mo ron sa telepono. Ba't ayaw kong kausapin yan? Ayaw mo kong kausapin? O maghiwalay na tayo, di ba? Yung ganon. So yun, tapos sumunod doon is yung mga iba pang mga, yun na yun, yung paliwanag ni Ate Clarissa na humingi siya ng paumanhin sa iyo. So, go ahead, karapatan mo yan. Ang sama talaga loob ko na nagagaw sa'yo kasi pinapanood ko na sabi mo, di pa kami tapos ni Maylin, humanda yan sa akin. Ha? Bakit? Sabi ko, bakit? Anong gagatos? Yung time ito, sabi ko, yung time na napanood ko dito sa sabi niya, pag nalaman kung may nangyari sa inyo ni Maylin, sasambunutan ko kayo. Ha? Bakit? Ba't kailan pa mangyari yun? Hindi naman dapat mangyari na yun. At hindi mangyayari yun. Natural sa babae yan. Oo, naiintindihan ko. Pero, papayag ka ba? Oo, pero ito. May mangyayari sa dalawang yun? Ito yung saka sabi ko. titignan mo lang, katawanan Hindi. sila. Ito, sabi ko. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Bagamat naiinis ako, naiintindihan ko yung nararamdaman ko. Pero masakit din sa akin yun. Sabi ko, ba't kailangan pang mangyari yun? At magkakaroon pa ng physical, di ba? Dahil naman dapat kahantong sa ganun. Alam mo yung sa physical na yun, nasasabi ko lang yun. Kasi parang dahil sa emotion nga. Oo, naiintindihan kita. Pero hindi na dapat kahantong sa ganun bagay, di ba? Hindi mo yun, grabe ka. Hindi naman ako ganun kawarang break. Hindi nangyayari yun. Sana. I mean, siguro nasabi kaya nga na, actually kung hindi ko gustong humingi ng sorry, kung chat-chat pa ba kay ate para sabihin, pag nagpaliwanag po si Maylin sa both side, sa side niya, pwede po bang makausap ko si Maylin? Kasi ako mismo, alam kong mali yung ginawa ko. Kaya hinihingi ko ng sorry lang.
Sorry talaga, Timilin. Alam ko hindi tama yung ginawa ko na yun. Yun yung sinasabi na jealousy. Oo. Pag dumating yan sa puso ng tao, makakapatay yan eh. Tama. Totoo Diba, yun. kailangan kontrol mo yun. Actually, kinukontrol ko pa yung sarili ko noon. Kontrolado pa ako doon. Kasi kung nasa harap ko talaga kayo, so sa totoo lang, Ate Maylin. Tsaka, ito, Kla. ko sa kalsada. Ito, Kla, huwag mong pag-isipan na may relasyon pa kami ni Bong. Kasi as in, wala lang talaga. Friend na lang. Kung nagawa ko kung minasama yung pagganyan ko sa kanya, pagtapit ko, isa lang sinabi ko kay Bong, Bong, good luck ka. Kung masaya ako para sa'yo at nagkaroon ka ng tunay na babae na magmamahal sa'yo, tanggap ka kung sino ka. Kaya sabi ko, ayusin mo sa iyong pakitin. Iyan ang sinabi ko sa kanya. At hindi lang ako mismo ang tao doon sa lugar na yun. May taong nakakarinig noon. Nung pinayuhan ko. Pero totally yung yakap. Hindi yakap yun kung matatawag. As in, ganyan lang. Kasi iba yung yakap, iba yung ano. Diba? Kasi ang sabi niya, niyakap ako ni Maylin. So, dapat din dito si Bong minsan pitikin ko yung mata nito eh. Kasi, kaya sabi ko kila ate, kila kuya, iba po yung yakap, iba lang po yung ganyan lang. As a friend, di ba? As a friend, iba yung yakap. Pati yakapin mo, alam mo may GF na. Assuming si Bong na niyakap siya. Oo. ang guwapo. Ikaw ba naman maging agam mulak eh? Ang agam mo. Huwag kang magalit sa akin. Kasi nilalagay ko din yung sarili ko sa'yo bilang babae. Kaya nga doon ako na, tanggalin ko na yung pagiging girlfriend ako ni Bong. Kunyari, anak mo ako. Kunyari ba? Nakikita kita doon. Nakita ko sa mga vlog or may nagsasabi na ganito yung nangyayari doon. Ako mismo magsasabi sa'yo na dapat na kasi lumayo-layo ka na kay Bong. Diba? Kung ako yung naanak mo at ganun siya, masasaktan ako dahil ikaw yung nanay ko eh. Tapos naririnig ko sa vlog na ikaw yung inaanak, diba? Kaya nga sabi ko, Ate Maylin, sorry kung nasabi ko yun. Sorry talaga dun sa lahat ng kamag-anak ni Ate Maylin or anak ni Ate Maylin. Nagagalit. Hindi nyo din ako. Nagagalit talaga. Kasi Ate Maylin, sa totoo lang, hindi ako magre-react ng ganun. Kung kahit diba, wala kayong past. Oo, ang sa amin kasi, tapos na yun. Wala na yan sa akin. Masaya ako at nakatagpo si Bong na kagaya mo, o tanggap mo siya. O, masaya ako na magkatuluyan kayo, maayos yung relasyon nyo. O, diba? Galit ka ba? Sabihin mo yung nararamdaman mo sa akin. Oo, kaganyan, naiinis talaga ako, totoo talaga ako. May isip talaga na gusto mo na ako sapakin eh, kung wala na ako sa sarili. Kung malapit ka lang, joke lang. Hindi naman ako gano'n. Kita niyo mga ka-business ito nakikinikinita ko na. Hindi naman ako gano'n. Mukhang magiging BFF pa tong dalawa. Ako. Diba? Oo, sa totoo, palaban talaga ako. Lalaki mo, babae, palaban talaga ako. Pero pagdating sa ganyang bagay, hindi naman ako yung talaga, yung asal kalye, asal palingke, ano ba tawag doon? Palingkera. Bongangera. Kaya hindi rin naman ako nag-react. Sabi ko nga, Saturday night ko nalaman, pero wala kayong narinig. Kasi nga, wala sa akin yun. Nagalit lang ako kasi hindi ako nausap. Kaya nga, sinabihan ko siya, kausapin mo siya. As in, kaya dito nag-usap kami. Dito, kausapin mo sa Clarissa, ayusin mo. Bakit ayaw mo kausapin? Yung wala. Sabi ko, anong wala? Kausapin mo. Kaya sabi ko, tinan mo, napapag-isipan ko. Yan, natatakot nga daw kasi siya. Pagalitan. Sermonan. Yun ang kanyang terminong ginamit eh. Sermonan ko talaga siya. Kasi hindi siya pumasok ng Lunes. Ang sabi ko, 7:30 ng umaga, sabay pa kami umalis. Nagbibiyahe ako nung kasi di ko. Pauwi ka na po. Sabi ko, kasi inaantay ka nila kuya dahil nagkasahod ng linggo. Sabi niya, papasok ako ngayon. Malaman ko, Martes ng gabi, nag-chat ako kay ate, sabi, hindi pumasok. Kaya sermonan ko talaga siya. Ayun na lang, George. Matutuwa lang ako. Diba? Di may din sorry talaga. Sa totoo lang, sorry talaga. Alam ko may mali ako mga nasabi, pero sana din, intindihin mo din ako. Kasi naunawain ka kasi bilang babae. Ramdam ko rin kung ano nararamdaman. Tayo kasi, alam mo sabi ko nga, kung kaharap ko lang si Bong, baka nabatok-batuhan ko na eh.
Pero, diba, wala akong magawa. Kundi tapos ayaw pa ako kausapin. Kaya nga, nagulat nga rin. Reach out ko. Napanood ko para kasi. kausap lang siya. Di po ba? Pero, sorry talaga, Timaylin. Yun lang, masabi ko. Pag inulit ni Bong, actually, hindi niya nauulitin yan kasi talagang kung pananakot lang, tinakot ko na siya. Kung uulitin man ni Bong sa'yo yan, make sure na Magkakatikim na yun. May permiso na. Maaari paluin mo yung kamay. Na, parang warning. Hindi na tama yung ginagawa mo. Ay, nga pala, no, saglit, ma-interrupt ko kayong dalawa, Ate Clarissa. Yung, narinig mo ba yung paliwanag ni Maylin kung bakit hindi niya ginawa yun, na pinalo yung kamay o... sabi niya kasi... Ayaw ko kasi sumama yung loob niya. Actually, parang ang nangyari kasi yata doon, parang nagdalawang isip ba na kasi nagalit ka, di ba? Sabi mo na inis ka. Naiinis talaga Tapos ako. gusto mo siyang anuhin. Tapos kanya lang, parang hindi mo nagawa kasi Inisip ko baka sasama yung loob niya sa akin. Ang hirap pa naman suyuin. hindi yan. Bukod doon, meron akong naalala rin na sinabi mo na sa pakiramdam ko yung talagang dahilan eh. Natakot siya sa amin ni ate niya na baka mamaya nabastos niya si Bong tapos hindi na naman nagpakita si Bong. Ganun kasi yun eh. Nabastos niya si Bong, hindi yan magpapakita rito sa amin. Maghahanap pa na naman kami niyan. Kasi ang isipin ni Bong ay nagsumbong si Maylin kay ate. Ganon. Tapos napagalit, kakausapin, sisurmunan ako ni ate. Ganon. So, yun ang, para sa akin, yun ang ano niya. Na, yun talagang pinaka-root o pinaka-ugat kung bakit hindi niya, umalis ka nga rito, binabastos mo na ako Yung parang ganon. Natakot siya. Napagalitan. Oo. Pero, Ate Maylin, sa ganong bagay, mali ka ron. Kasi alam mo kung bakit? Pagkababae mo yung sa palagay ko maiintindihan ka ng kahit ng mga taong nasa paligid No, pero bagaman ganun, inuunawa ka pa rin namin. No, wala naman kaming karapatang i-judge ka no? Kasi ang Diyos lang ang talagang nakakaalam ng laman ng puso natin di ba? So, sa susunod siguro, maging lesson learned, may matutunan tayo at huwag kang papayag na ganun. Ano mo si Bong, para bang tulungan mo na lang din kami na paunti-unti maipaunawa mo kay Bong yung mga ganung bagay na yan Bong, hindi tama yan, mali yan huwag mong gagawin yung mga ganyan. Hindi porket sa akin o ka-close mo, kahit ka-close mo ko, pwede mong gawin yung ganyan. At kasi maraming tao that time, no? Daming tao daming tao. Baka mamaya isipin kayo yung magkarelasyon nga naman. O baka mayroon pang sa inyo, namamagitan. So, ayun anyway. Gusto nyo pang usap ulit? Hindi ako, kung mapatawad na ako ni Ate Maylin, Pasensya ka na, Clara. Kung nasaktan ka sa gano'n na hindi ako nag-react. Pero huwag mo isipin sana na may ano pa kami. Wala na, as a friend na lang. Sana maging maayos pa yung relasyon dalawa. Hindi nga ako nag-isip ng gano'n, Ate Maylin. Talaga. Kasi, alam ko, kilala ko si Bong, di ba? Malambing siya. Oo, malambing talaga yun. Ate Clarissa, paumanin sa'yo Ate Clarissa, paumanin sa'yo. Naano ko lang yung previous vlog natin kasi baka mamaya maano ka ng mga viewer. Nabanggit mo ron kasi tinanong mo si Bong kung may nangyari ba sa kanila ni Maylin. Opo. So kaya yung sinasabi mo ngayon na hindi ka nag-isip ng ganon, parang contradiction. So ang sa akin lang naman, yung kapakanan mo baka... Sige, go ahead. Paliwanag din yung bagay na yan. Nung una kasi, actually, nung sinabi ni Bong sa akin sa third day night, hindi ko yun talaga naisip na may nangyari. Kasi kung alam ko na may nangyari, or iniisip ko na may nangyari, automatic yun, huling Sabado, itatawag ako kay ate para malaman ko. Pero hindi ko nag-isip. Actually, nito ko na lang naisip. Nung ayaw na niya, tapos parang nag-aanuhan na, alam mo yung nagpo-fall na yung mga
thinking ng isip ko, siguro ganyan. Pero wala pa naman akong binabanggit. Kasi iniintay ko kay Bong ko sabihin. Doon ko na talaga sinabi, may nangyari ba? Kasi sabi ko, ililit go kita. Kung talagang may nangyari sa inyo, ililit go kita. Hindi ako magdadalawang isip. Pero kung hawak kamay lang, beso-beso dyan, okay. Wala yan sa akin. Hindi big deal yan. Pero kung may nangyari talaga, sabi ko sa'yo. As in, wala talaga nangyari sa amin. Tsaka hindi lang naman ako yung tao nun. Hindi kasama kaming tao na babae. Nagulat nga ako, nasa likodan namin si Bong. Hindi ko akalain sumunod sa akin paglabas. Kinopronta ko siya, sabi ko, bakit ka sumama sa kanilang tatlo? Sabi niya, trip ko lang. Trip lang. Ayos kayo, no? Kasi, pero ang sabi niya talaga sa akin, nauna kayong lumabas. Nauna kami ni ate. Nauna kami ni ate. Sumunod lang siya. Sabi ko, bakit ka kasi sumunod sa labas? Siya naman talaga yung pinagagalitan. Kasi nga, alam ko siyang mayroon doon mali. Pero, at the end of the day, naiisip ko na rin na, ganun pala yung nangyayari. So, syempre, mag-iisip na ako, siguro ganito, siguro ganito, diba? Kaya, so, yun nga, nasabi ko doon sa pangalawang vlog, nung kami na nag-usap yung na, baka nga may nangyayari. Pero gusto kong malaman mismo sa bibig ni Dong yung totoo. Wala talaga nangyayari na gano'n. Gusto ko, magagawa mo naman sa dami ng tao at saka isa pa, may kasama kami. Grabe naman. Ano yun? Hindi naman siguro malabo siguro mangyari yun. Hindi, tingnan mo na. Tanong ako, paano kung walang ibang tao? Siguro kahit na walang ibang tao, hindi naman siguro mangyayari yun. Siguro ano yung pag-uusap. Siguro. Totoo yun. Hindi naman siguro mangyayari talaga yun. Bakit siguro? Hindi ba pwedeng sigurado? Oo, sigurado. Ito, sabi nga sa akin, sigurado. Sigurado, hindi naman talaga mangyayari yun. Sa madaling salita, di ba? Kaya tumalihin. Ako may mali ako kasi may nasabi akong hindi magaganda. Pero minsan, din tayo kasi, yun nga, marami talaga nakatingin sa atin. Marami nakatingin sa atin. Kaya ingat tayo sa mga bibig natin. Ako may mali din ako. Pero ikaw din, ingat ka din sa mga salita kasi nahuhusgahan tayo sa mga salita natin. Tandaan mo yun, hindi natin mapipigilan yung komento ng tao ngayon. Sana naiintindihan mo din yung komento nila kung saan nanggagaling. Pero hindi natin masisisi sila kuya kasi nga, hindi nila yan mapipigilan. Nandiyan na yung komento. Isip yan ng tao sa atin. Ando doon na tayo. Kaso, totoo yan. yung mga bad comments sobra-sobra, hindi mo alam na inantay mo yung psycho na masabi ko yung totoo. Basta na lang kagad sila ng ganito ganyan, blah 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 blah, di ba? Ang sakit. Aros kagabi, hindi ako nakatulog, umiiyak ako. Sabi ko sa pamangkin, tinan mo na, sabi ko, bakit naman gano'n sa tita? Sabi ko, hindi ko alam. Kaya sabi ko, bukas pupunta ako doon kila kuya. Papaliwanag ko ang side ng totoong nararamdaman ko dahil sabi ko, sobra ako nasaktan. Bakit gano'n, di ba? May sorry talaga, ha? At least na lang ngayon. Natanggap ko yun. Huwag natin pag-agawan si Bungoy. Ay, hindi ah! Ano ba naman agamunak na yan? Ay, siya! Huwag natin masyadong ibaba yung pag-agawan natin sa tao. Hindi ako makikipag-agawan. Mag-success na naman tayo na yun. Yun na nga yung comment section sa comment section. Diba? Ang lapit ni Bong, pinag-aagawa na ng babae. Ano ba? Ikaw na maging Bong. Diba? Diyos ko, Lord. Hindi. Basta yun lang. Hindi ako nag-isip ng kung ano. Ito na lang yun. Nung hindi na niya ako kinakausap. Kaya nga nagulat nga ako. Napanood ko, bakit ako nakasama? Nabanggit yung pangalan ko. Tapos, excuse ulit, putuli kayo sandali. Meron lang ako mahalagang punto na kailangan kong mabanggit sa ating mga viewers. Ayan na mga kabisnes namin minamahal. Dito sa amin, sa sirkulasyon ng pagbablog namin, sa Kabisnes Official, Kabisnes Family, meron kasi mga komento na dapat kasi hindi na yan binlog, dapat hindi na yan in-upload. Mga kabisnes namin minamahal, ipapaunawa ko po sa inyo. Pagdating sa pag-upload, pagpapublic ng mga video, huwag kayong mag-alala kasi kami rito nagkakaintindihan po kami. Ito yung buhay namin at masaya kami i-share sa inyo. May pagkakataon,
tumatawa kayo. Pagka tumatawa kami, ito, parang ang layo ng iniisip. Natutulala. Ito po kami. Ano po, huwag kayong mag-ano na hindi na dapat yan in-upload, hindi na dapat. Bakit? Di ba? Masaya nga kami i-share sa inyo yung kwento ng aming buhay. Saka dapat nyo pong malaman. Dapat malaman. Opo. At nasa inyo na po yung kung gusto nyo panoorin o hindi. Ano po? Kung hindi nyo gusto, wala naman kami magagawa. Hindi po ba mga kabisnes? Hindi, huwag nyo panoorin. Pero yung hindi nyo dapat i-upload o ganyan. Bakit? Di ba? Bakit hindi dapat i-upload? Sa bawat istorya, no? Masaya man o malungkot, mayroon tayong natututunan. Tama. Di ba mga kabisnes, ano po? Meron tayong marirealize sa mga bagay-bagay. Ano yung nakakatawa? Bakit? Tinatawanan niyo ako. Ibos din ko natatawa kami sa kanya. Totoo lang. Lalim eh. Di ba mga kabisnes, ano, may pagkakataon, ang kwento ng buhay namin ay masaya. Masaya rin kayo. Di ba? Naiiyakan. Pagka umiiyak kami, umiiyak rin kayo. Pagka galit kami at naiinis, ganun din ang inyong damdamin. Kapag kami nagsayaw-sayaw, nagsayaw-sayaw din kayo. So ito po yung aming ito po yung ka-business family. At lahat ng aking mga ibina-vlog ay meron na po kaming pagkakaunawaan, kasunduan patungkol sa pag-upload ng mga video. Huwag po kayong mag-alala riyan mga ka-business, ano po, na baka iniisip nyo kasiraan ni ganito, kasiraan ni ganyan. Hindi Kami alam namin kung nasaan kami. Nasa social media kami. Alam po namin yan. Okay lang kung i-bash niyo po kami, pero ang 3M may sumasagot sa mga basher. Yan at paalala, iwasan na natin siguro yun. At pero paalala rin naman dun sa mga basher naman kasi naman. Huwag niyo naman sanang alisin sa inyong mga isipan na kayo ay meron ding responsibilidad, no, bilang tao. Ano po, at hindi porket nandyan yung kalayaan at karapatan sa pagkokomento ng gusto ninyong i-comment, ay makakalimutan na natin na lahat ng bagay ay mayroong limitasyon. Ano po mga ka-business, lalo pangat nakakasakit ka ng damdamin, hindi kaya naapakan mo na yung pagkatao ng pagkatao. Bagaman kami nasa social media, no, sabi nga nila, dapat prepare kayo dyan kasi nasa social media kayo. Totoo yun, prepare kami dyan. Pero ang tanong, kami ba walang damdamin? Diba? Kami ba, di ba, hindi naman kami robot Di po ba mga ka-business? Ang sa amin, pwede naman kayong magsabi ng inyong saloobin. Wala naman pong nagbabawal dyan. Pero, sana po ay yung bang meron man lang tinatawag na pasubali, no? May pasubali man lang bilang kapwa-tao, di po ba? Bilang kapwa-tao, may pasubali man lang. Pwedeng sabihin na halimbawa, ka-business, ganito, ganyan, ganon. Hindi ko gusto yung sinabi mo, hindi kasi ganito ganyan, bla bla bla. Tapos pinakamainam na rin siguro, hindi sa pinangungunahan ko po kayo o tinuturuan ko kayo, hindi po gano'n, no? Pinakamainam na rin siguro, andun na rin yung suggestion para sa mas lalong ikauunlad, no? Ikabubuti ng ating YouTube channel, kasi alam naman nating lahat na ang revenue na nakukuha natin sa ating YouTube channel, ang pinakamalaking bahagi po nito mga ka-business namin minamahal ay ginagamit natin pantulong sa ating mga kababayan. At yung iba, syempre natural, meron din kami mga pangangailangan para sa aming pamilya. At nandyan din ang mga kagwangs, may pamilya rin yan. Ano po, doon napupunta yung iba. Tapos syempre nag-iipon din kami dahil nga kailangan natin kahit konti, di ba? Tabi tayo, pangit naman yung wala tayong ipon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mag-ipon. So yun po mga ka-business namin minamahal, siguro Ate Clarissa at saka Ate Maylin,
Para lang ito sa pagtatapos ng ating vlog at naging malinaw naman, nagkaayos na po yung dalawa, nagkausap na, no? Maayos naman na po kayo, no? Ate Maylin, di ba? Pinatawad mo na ako. Oo. Hindi naman ako, hindi naman ako pa malambot yung puso ko. Kailangan kasi, both side, may humbleness pa. Kasi pag magmamataas tayo pareho, tama. Walang mangyayari. At hindi ako papayag kapag ganun kayong dalawa, pares kayong mataas ang ihi ninyo. Hindi ko na kayo papansinin. Oh, sorry. Pero dahil ganyan at naramdaman namin, no, ni ate, Mrs. Ka-Business ako, at maging yung ating mga mahal na manonood, kung ano yung laman ng inyong mga puso, andun yung pagpapatawad, pangunawa, no, pagmamahal. At biktima lang ng isang circumstance na hindi masyadong nagkaunawaan, di ba? Biktima kayo ni Bong. Yun ang pinaka-terminong Di ba, Tekla? practical, real talk na terms na dapat gamitin. Biktima nila. Hindi na ako magpapabiktima. Biktima. Grabe ka, Bong, ha? Kasi Ate Maylin, tutusin, Ate Maylin, wala naman, tama kayo si Clarissa, kung tutusin, wala naman talaga yung ganung bagay. Kaya nga, Oo, actually, din, wala talaga natakot lang din siya sa akin na baka ako'y mag-replace. Sorry kung nakapagsalita rin ako kaganina. Kasi, lang din, yun naman kasi, parang nasaktan din ako. Kaya ura-urada ako. Go, sumugod. Bali, Ate Maylin ang nito, yung mga comment nila. Ito, may sasabihin lang ako dun sa mga nanonood at nag-comment na hindi niya tayo, Ate Maylin. Although ako, aminado naman ako, diba? Number 1 nga ako naging dragon. Pero, inisip ko pa rin tingnan pa rin natin yung mga sarili natin. Na, kasi grabe din yung mga komento sa'yo eh. Sobra. Tingnan muna natin yung sarili natin. Na worth it ba na sabihin ko to sa tao? Ako ba ganun kalinis para sabihin ko to sa tao? Tama. So, Ate Maylin, ikaw na lang yung magbigay ng forgiveness sa kanila. Oo, kasi hindi natin sila pwedeng sabihin, sorry kayo sa amin, no. Diba? Pero ikaw na lang yung mag-forgive. Kasi once we forgive someone, we are blessed. Yes. So yun siguro tama yung binanggit ni Ate Clarissa, siguro Ate Maylin, ito yung pagkakataon mo kasi parang masyado ka nagdala kanina sa yung damdamin na parang medyo may bad words, no? Ate Maylin, go ahead, kausapin mo yung ating mga mahal na viewers. Sa mga viewers, sa mga subscribers, sorry po sa nabanggit ko kanina na nakapagbitaw po ako ng hindi magandang salita. Pasensya na po talaga kayo kasi nadala lang po ako ng damdamin ko. Sobrang sa emotion ko po na sobrang nainis lang po talaga ako. Pasensya na po talaga at sorry po talaga. Sorry po sa inyo talaga. So yun, Ate Clarissa, may gusto ka pang banggitin bago yung aking panghuling pananalita at tapusin na natin yung ating vlog. Tapos pwede kayo magtsikahan siguro, i-off ko na lang yung camera. Mag-11 na kasi, pero 11 na. So, ayun, sige. Opo. Sige po, kasi palawakan mo lang din yung isipan mo sa mga komento. At kung pwede, ako nga iniwasan kong magbasa eh. Kasi alam mo yung tanim yung sa isipan mo, huwag kang magbasa. Alam mo, Cla. Excuse mo na ha. Excuse mo na sa inyong dalawa, Ate Cla. At ituloy nyo na lang yung mamaya. Mag-outro lang muna ako, no? Okay? So yan mga mahal namin mga ka-business. Salamat po sa patuloy na suporta sa amin. Pangunawa at pagmamahal. Ayun, awa ng Diyos. Ito naging maayos ang lahat. At alam ko nagbubunyi yung mga solid klabong dyan. Palakpakan naman natin. Kasi, bakit nagbubunyi? Kasi si Ate Clarissa ay mahal niya pa rin si Kuya Bong. Tama ba, Ate Clarissa? Hindi ko marinig. Mahal na mahal ko yun. Hanggang ngayon? At sa darating? Oo, at sa darating. Ayun. Kailangan lang siya mag-behave. So ayun, klaro po mga ka-business naming minamahal. Congratulations sa ating lahat. Lalo na doon sa mga solid klabong.
Ayun na, mabuhay ang klabong. Alright? Good luck. So, ayun na, Ate Maylene, salamat sa iyo sa iyong pagpapaunlak. At yan, si Ate Clarissa, salamat din sa iyo, Ate Cla. At siguro, lesson learned sa mga bagay-bagay na ganyan ay sabi ko nga ang pinaka number 1 na natutunan ko na talagang napakalaking pakinabang sa iyong pagkatao habang ikay nabubuhay, iwasan mong magalit hanggat maaari. Iwasan mong magalit. Kung magagawa mo ang lahat ng paraan na para makontrol mo yung iyong damdamin, gawin mo. Kasi pag ang tao galit, wala yun yung time na magkakasala ka, magkakamali ka kasi hindi ka na makapag-isip. Kasi galit ka Pero normal na magalit ang tao, no? Normal yun, abnormal yung taong hindi nagagalit. Pero kung magagawa mong maipractice sa sarili mo na from time to time, nakokontrol mo yung damdamin. Parang minsan pag naiinis ako kay Papay tsaka kay Intoy. Pero ang ginagawa ko, nire-reverse ko. Niyakap ko na lang sila. Sabay paalala. Kasi mawawala yung galit. So, ayun Mrs. Ka-Business, may gusto ka sabihin? Paano? Pero alam nyo, sa totoo lang, ang daming nagkokomento. Ang haba raw ng aking mga paliwanag. Oo, marami ka na rin basher. Marami ka rin pa sa kalye. Oo, pero alam mo, sa totoo lang, minsan may nabasa akong komento ron. Ka-Business, alam mo, kahit ang haba-haba mo magpaliwanag, ang dami kong natutunan, na-realize sa buhay ko, na ngayon ay nagagamit ko yung mga sinasabi mo doon na napapanood ko sa vlog. Totoo naman yun pa. Totoo naman yung sinasabi mo, yung mga pagpapaliwanag mo, totoo yan. Kasi hindi ka naman magsasalita kung hindi totoo. Kaya never say goodbye. Tomorrow. Bye po mga ka-business, sa ating lahat. Tuloy nyo na yung tsikahan nyo, mag-usap lang kayo dyan, no? Ate Cla? Alright. Mga marites tuloy, mga M's ay mga business, huwag may bas yung aking mga M's. Ano naman? Pagbigyan naman natin sila na matuto pa, no? Masanay pa. Alang-alang na lang din doon sa mga pamilya nila sa probinsya, may mga umaasa po dyan. Siyempre, may mga pangangailangan din po yan para mapaghandaan nila yung kanilang kinabukasan. Tsaka kinabukasan. malaking tulong din naman sa atin yun, mga basher. Kasi doon natin na gagawang tama. Hindi, excuse me, Mrs. Ka-Business, hindi ako sang-ayon dyan. Tikay, balik ko yung camera. Kasi, di ba sabi nga, pag binato ka ng batoy mo ng tinapay. Huwag mo lang batoy ng galit. Hindi, ganito po yun. Tama yun yung sinabi ni Mrs. Ka-Business na, halimbawa, pag ginawan ka ng masama ng kapwa mo, gawan mo ng kabutihan. Tama yun. Tama yun, maging mabait, maunawain, magalang, mapagbigay, etc. etc. Pero sa kabila ng lahat ng mga magagandang katangian na yon, huwag kang papayag na ginagawa kang tanga. Di ba? Mga business, okay yun, mabait ka. Okay yun, lahat yun. Pero huwag kang papayag na ginagawa kang tanga. Di ba? At saka isa pa, yung tungkol dyan sa basher, napahaba na naman. Tungkol dyan sa basher, nasabi ay nakakatulong. Hindi po kailanman nakakatulong ang basher. Iba ang basher sa bashing, no? Bashing sa constructive criticism. Kasi hindi kasi nila tinatapos yung pagpapanood. Yes, ang basher walang pakialam yan doon sa vlog. Basta kaya aasarin ka lang yan, bubusiting ka lang yan, magta-type lang ng mga komento riyan na minsan nga hindi naman patungkol dun sa vlog, basta sabihin siya, ang pangit mo. Di ba? O hindi kaya ay, di ba? Ganun yun. Yun ang basher. Pero kung halimbawa, ang komento ay, halimbawa ka-business, masyado ka nang nagiging mayabang, napapansin ko sa'yo. Masyado ka nang nagiging mayabang. Dapat sana ganito ka lang, ganyan ang gawin mo para yung iyong mga viewers ay manatiling mamahalin ka. Yun ang constructive criticism.
yun, may pagmamalasakit yun. Real talk nga lang, di ba? Real talk nga lang. Magkaiba yun, ha? Yung bashing sa constructive criticism. Alright? Alright. Mrs. Kabis na si Hirit na pa. Nakapa naman natin. Lipat! Wala! Ay, God bless sa ating lahat mga ka-business. Salamat sa pakikinig. Ayan, ipagpasa Diyos natin lahat. Dahil di naman tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Kung sino yung mabuti, siyang iaangat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Thank you po sa mga Klabong fans. Ayan na, ito po ang kwento ng aming buhay na masaya kaming sinishare po sa inyo. God bless sa ating lahat. Bira. God bless. Si Papa Dinso, nandun pala.